rules. Sinasabi ba dyan na yung pro tempore majority leader, deputy majority leader, secretary at sergeant of arms ay pwedeng 12 lang? So, i-clarify ko lang, ma'am. Yung required is Senate President, Senate Pro Temp, Sergeant at Arms, and Senate Secretary. Dapat majority vote of all its members then. Of all its members? Yes, that's Rule 2, Section 2 of the Internal Rules of the Senate. Right. Ayun na nga ho mga reaction update PH, wala ho tayong pahahabain dito sa ating intro dahil dito mga ka-update, exclusive interview netong si, alam nyo na, Attorney Bing Guanzon dito ho kay Attorney Abayon na isa rin hong veterano pagdating ho dyan sa naturang mga batas. Dito kasi mga ka-update, pag-uusapan ho nila, ito nga hong kabalbalang ginagawa ng mga piling majority. Ito nga ho yung the new majority sinasabi netong sila Hontiveros ni Gatchalian na dito nga sa ilalabas na article nito si Attorney Abayon mga ka-update, hindi ho pa rin, wala pa rin hong karapatan itong ang bida-bida na piling new majority o yung minority na magbida-bida dyan sa Senado o sakupin. Meron pa rin ho tayong totoong Senate President at ayon nga ho mga kapatid ay si Alan Cayetano, hindi ho si Win Gatchalian. Kaya ho mga kapatid, dito sa tatalakayin natin ni Attorney Guanzon, ni Attorney Neil mga kapatid, mas malilinawan ho tayo na literal na illegal o hindi ho naaayon sa batas ang ginagawa ng minority dahil mga kapatid, yung pagtatakip po nila dyan sa mga mastermind ng flood control, harap-harapan na ho tayo. Kumbaga, silent martial law lang ho tayo. Hindi ho inilalabas sa media, pero yung pangtatrato ho nila dyan sa oposisyon o hindi ho nila kaalyado, mas mabilis pa ho sa alas 4. Tignan nyo ho, nauna pa hong kasuhan o sampahan ng si cyber libel at si Manon Chavit. Samantala mga kapdit, nagsasalita lamang naman ho yan sa kanyang mga nalalaman sa matinding korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Ito naman hong impeachment ni BP Sara. Aligagang-aligaga ho sila. Pero ho, pagdating dito sa flood control issue, nananahimik ho lahat sila. Yan ho ang ating maiinit na pag-uusapan dito. Kaya kung bago lang ho kayo sa ating channel, isang like and share, isang subscribe lamang ho. Pakinggan na ho natin, sabay-sabay ho tayo magkomento, mag-react sa mga magiging pahayag nitong Attorney Guanzon at ni Attorney Abayon. Dahil mga ka-update, hindi ho biro-biro ang nangyayari sa ating bansa, lalo na bilyon-trilyon ho ang ating pinag-uusapan dito. Isipin nyo na lang ho yung mga ating kapatid na nasawi noong flood control, noong mga bagyon nakaraan. Diba sa Cebu, kung hindi tayo nagkakamali, 70 to 80 katao ho ang nasawi dyan dahil ho sa kapalpakan ho yan ng isang leader ng presidenteng ngagba. Ano kung ginagawa lagi ng ngagba na yan? Nagpapapogi, nagpapapreskon, pero nasaan na pupunta yung mga flood control projects? Saan na pupunta yung mga malalaking pondo? Tapos pinagmamalaki niya pa ho ngayon yung napatayo niya daw na 60 na classroom sa loob ng 8 buwan. 60 na classroom mga kapatid, mantagin po nyo, sa 8 buwan. Kahiya-hiya ho yung presidente natin. Ito si Auntie Claire mga kapatid. Wala na ho tayong mababago dyan sa ginang na yan. Yung pagpupuputak-putak niya ho dyan sa Malacanang, mga kapatid, sinampal ho lang ng malaking malita. Kaya tignan nyo kung paano niya protektahan ang amo niyang agba. Diba? Lagi humbida. Pero noong hindi pa ho siya spokesperson ni Ngagba, mga kapatid, isa hong number 1 basher din niyang si Auntie Claire Castro sa mga Marcos. Alam niyang magnanakaw, corrupt at adjectus. Alam niya ho yan. Pero dahil nga mga kapatid, pera-pera lang ho yung usapin, magaling ho silang manahimik at magaling ho magtakip ng butas. Kaya kapatid, pag-usapan na ho natin ito Senado. Wala na ho tayong paligoy-ligoy pa. At 25. Ngayong araw, ang bisita natin ay dati na nating naimbita dito pero sa ibang issue naman. Ngayon, nagbalik si Attorney Abayon III. Kilala nyo naman ito, is a practicing lawyer, formerly also a congressman, a representative of his party list. He's from Samar, and we are here now to talk about the issue of the month, which is, sino ba talaga ang
Senate President ngayon sa ating Senado at totoo ba ang mga banta at yung statements ni Senator Gatchalian na siya ang Senate pro tempore na nahalal, legal na nahalal, at siya ngayon ang acting president. So kung merong acting president, ano nangyari sa President of the Senate? Kaya ngayon, pag-uusapan natin dito sa Usapang Matino with Attorney Abayon III. Anong nickname mo, Attorney? Neil, ma'am. Ayun, Attorney Neil na lang Neil. po. Yes. So, Attorney Neil, yun ang topic natin ngayon. So, ang tanong ng mga tao, paano si Alan Peter Cayetano? Siya pa ba ang Senate President? Bakit si Senate President Cayetano, nakikita din natin na pumapasok sa Senate, nakikipag-usap sa mga tao, sa mga empleyado. Sinabi pa nga niya na kung gusto nila, ay mag-co-signatory na lang daw siya sa mga sweldo kasi si Senator Gatchalian yata ay nagpipirma din ng mga sweldo. Pero si Senator Gatchalian, Senate pro tempore yung sabi niya na halal siya by 12 votes. Yes. Pero ginawa siyang acting president dahil daw sa kanilang mga session ay wala naman silang Senate president. So, sino ba talaga ang Senate president, Attorney Neil? Kung ako tatanungin niyo, ma'am, it's still Senate President Cayetano. Opo. Because he was the one elected with first yung quorum of 13 plus. Tama. Kasi more than 13 sila that time. And was elected also with 13 members, which is in Kaya nga ito mga ka-update, rektahan na ho tayo. Kumbaga silent martial law na nga ho talaga ang meron ngayon sa ating bansa o dyan sa gobyerno. Mantakin po ninyo mga ka-update. Hindi lang ho pumasok itong mga nasa majority. Nagbida-bida na ho yung mga nasa minority. Nung nag-walk out sila, meron ho bang sinabi itong mga nasa majority? Tanong ko lang ho yan. Sabay-sabay pa ho sila nag-walk out na akala mo ho talaga nasa isang pelikula na mga main character ho ang galawan nila. Bakit nung itong mga nasa majority ang hindi pumasok, hindi dumalo dyan sa Senado, ngaw-ngaw ho sila ng ngaw-ngaw. Gusto pang maging Senate President itong si Win Gatchalian. Ngayon, yung motion nilang inihain dyan sa Korte Suprema, napahiya ho sila na maging epektibo ang pagiging Senate President ni Win Gatchalian. Napahiya ho sila ng malaki dyan sa Korte Suprema. Nakakahiya ho yan. Mismong Korte Suprema na ho ang nagsabi na hindi ho pwede yung ginagawa nila, kailangan ng 13 votes. Hindi yung 11, 12, bumaliktad na nga yung isa di ba 12 na ho sila ngayon? Si Cheese, yung tagagadgad ng gilagid na to si Lisa Marcos. Kahit na bumaliktad pa rin ho yan, hindi pa rin ho sapat, hindi pa rin ho legal ang kanilang ginawa na magbida-bida na the new majority. New majority pa ho sila nalalam. Hindi ho po pwede yan. Ang totoong Senate President, yung inelect noong pumasok si Senator Bato de la Rosa, walang iba si Alan Peter Cayetano. Kaya wala hong karapatan itong mga bida-bida dyan sa minority na palitan si Senator Alan. Diba? Binoto ng mga kawalan senador na si Senator Alan Cayetano ang maging Senate President, hindi si Win Gatchalian. Diba? Pahiya ho sila eh. full compliance with the majority vote of all members' constitutional requirements. Yeah, because under the Constitution, Yes. to be elected Senate President, It is required that the Senate President must acquire a majority vote of all the members of the of Senate. all the members, meaning 24 members. senators, yes Right? po. Because naghalal po tayo ng 24 senador. Hindi naman po tayo naghalal ng 22. Kaya ang sinasabi ko sa konstitusyon na all members, ay yun pong opisina ng senador na kung saan may umupo o nakaupo. Hindi po ba? Kaya po, kahit wala si Senator Bato de la Rosa at nasa jail si Senator Jinggoy Estrada, ay senador pa rin sila sa bilang under the Constitution. Yun, tama po ba, Attorney Neil? Yun po ibig nyo sabihin? Na kaya Yes. 24. Yes, that is correct po. Despite the circumstances of Senator Bato, Senator Jinggoy, they still remain as senators of the Republic of the Philippines. O, bakit may nagsabi naman po na suspended daw si Senator Jinggoy habang ang kanyang kasong plunder ay pending? So may provision po kasi under sa plunder law that states yung suspension
But we have to remember the suspension in that law is more in the nature of a preventive suspension. Preventive suspension, hindi yung suspension na hindi ka na makabalik. Yes, plus yung suspension po is different from expulsion as a member of the Senate. Yung sino po ang pwedeng mag-expulsion? Yung ano lang po, senators themselves, that is a constitutional provision Yes, po. kagaya sa House, in-expel nila si Kiko Barsaga. Yes. Yes, they Ganun have po their yung own rules procedure. Yes. for suspension or expulsion. Yes. So, hindi ba yung automatic operation of law? Di ba? Yes. Hindi naman yun automatic na pag na-filean ng plunder ay suspended agad. Di ba? So, ang sinasabi dun sa batas ay preventive suspension at kakaiba po ito kasi senador. So, ang senador po ay nasa ilalim po ng hindi lang Constitution kundi sa rules ng Senado. Yes. At ang rules ng Senado, Senado lamang ang pwedeng mag-expel ng isang Tsaka, wala namang vacancy, hindi po ba? Kasi Yes. buhay naman po silang dalawa. So, 24 po ang tamang bilang sa sinasabi sa Constitution, the majority of all its members pwedeng mag-elect o bumoto sa Senate President. Pero dito sa grupo ni Senator Gatchalian, 12 lang sila. Kaya nila inelect si Gatchalian pro tempore lang. Yes, yun yung position bakit nila. 12 pwede maghalal sila ng pro tempore, sabi nila. Pero naniniwala rin sila na 13 naman talaga para maka-elect ng Senate President. Because yes. in fact, that is why they did not elect their Senate President. Kasi kung tama sila, na 12 lang ay makapasa na sila, sila na po ang majority sa all members of the Senate. And if dapat pati Senate President, hinalal na nila si Gatchalian, o kaya kung sinong gusto nila dyan, like Ang madali ho nating ibig sabihin dito mga kabdit, kaya pilit ho talaga nilang kinukuha yung Senado o yung mga minority. Kasi nga mga kabdit, unang-una ho sa lahat, si Bongbong Marcos, hawak niya na ho yung NBI, hawak niya na ho yung Ombudsman, hawak niya na ho lahat, pati nga ho, House of the Representatives mga kabdit, hawak na ho niya. Kumbaga, nasa martial law na ho talaga tayo, hindi lang ho nila ina-announce. Tignan niyo ho mga kabdit, ito si Ralph Recto, meron hong kaso yan dyan sa paglipat niya ng pondo ng PhilHealth. Pero mga kabdit, kinasuhan ho ba siya? Hindi ho mga kabdit. Yung ombudsman, nilinis ho yung pangalan niya. Ganyan ho katindi, kakakapal ang pagmumuka netong administrasyon. Bakit pagdating dito sa kampo nila, si Martin Romualdez mga kabdit, pinangalanan niya na isa sa pinakamalaking ninakaw o nasakuting maleta, bilyon-trilyon, diyan sa flood control. Pinangalanan na mga kabdita, tinutukoy na sa isa sa mga di umanong mastermind. Pero tingnan nyo yung ombudsman, may ginagawa ho ba? Wala ho. Kinakancel lang yung travel niya papuntang ibang bansa, pero na-press ba yung lahat-lahat niyang ari-arian? Nakulong ba siya? Tanong ko lang ho yan sa inyo. Hindi ho. Bakit pagdating dito sa mga oposisyon o hindi nila kaalyado, mabilis pa ho sila sa alas 4? Usapin ho tayo ng flood control, bakit bigla hong gustong litisin na ito si BP Sara? Tanong ko lang ho yan. Kaya pag oras na pag-upo nito itong mga minority dyan, kaya gusto ho nilang sakupin niya Senado para humatuloy na yung impeachment ni BP Sara kasi nga 2028 mga kabdit, kinakabahan na ho sila. Lahat ho sila na magnanakaw, gumagamit ng mga white powder, sigurado lilisisin ho yan ng isang Duterte. Ganun ho yung ginawa ng Duterte kasi oras na magnakaw ka daan o namumuno si Pangulong Duterte, mumurahin ka, ikukulong ka. Naaalala niyo ho ba yung ginawa ni Redon? Si Terry Redon na sinibak ni Pangulong Duterte dahil nga travel ng travel. Yung pondo ng bayan, winawaldas niya ng winawaldas. Ayun, sibak ho siya sa kanyang posisyon. Kaya ho yung Redon na yan, isa ho yan sa mga panel o bida-bidang judge daan sa impeachment ni BP Sara. Kasi nga ho, yung galit nila sa mga Duterte, sobra-sobra ho. Isa pa yang si Luis Tro. May utang pa ho yan sa mga Duterte. Ano yung utang niya? Naging legal counsel niya lang naman ho. Etong asawa ni BP Sara. Isipin po ninyo kasi mga kabdit, si Luis Tro pala, yung issue talaga ng asawa niyan, itinago niya ho. Bakit niya ho itinago? Kasi nga mga kabdit, nasangkot ho yan sa sexual abuse, sa pang-aabuso, sa alam nyo na ho, yung number one kinaiinisan ni
Pangulong Duterte. Yung mga, alam nyo na yung mga gumagamit ng mga, di ba pagkatapos ho nilang high na high sila, ano-ano hinaiisip nila, pati nga ho, hayop, puno ng saging, binabanatan ho nila. Kumbaga, itong asawa ni Luistro, ginawa niya ho yan sa babae, kaya muntik na ho makulong, hindi nga nakulong, tinago ni Luistro. Yun ho yung utang na loob niya nung si Luistro sa mga Duterte. May utang pa ho, kung hindi tayo nagkakamali mga ka-update, 8 million si Luistro sa Duterte kay BP Sara. Di ba? Kaya ito, mga ka-update, itong si Win Gatchalian, nagbibida-bida na, papreskon, papogi sa media, lagi niya hong kasama yung mga, alam niyo na, yung mga ulupong ho nila. Di ba? Tulong-tulong ho sila kasi nga ho mga kapdi, nasa isa ho tayong silent martial law. Gusto na ho nilang sakupin lahat ng posisyon dyan sa gobyerno at maalis yung mga Duterte, kaalyado, oposisyon sa Senado. Lahat ho sila gustong patahimikin na. Tingnan nyo, nauna pa hong kasuhan itong si Manong Chavit Singson na cyber libel. But si Luther King, wala pa rin nangyari. Kasi nga ho mga kapatid, isa ho yan sa kanilang mga big boss. Yun na ho yung malaking katotohanan dyan. Risa Ontiveros, hindi ba? Bakit hindi sila nag-election ng kanilang Senate President? Pro tempore lang. Tapos ginawa nilang acting President. Wala naman pong acting President na officer dyan sa rules of the Senate. Ayun, paliwanag mo sa amin, attorney, na yung rules of the Senate, iba ba yun sa ibig sabihin ng konstitusyon kung paano mag-elect o bumoto sa mga officers ng Senado? So yung clear po kasi under the Constitution, pag-elect ng Senate President is a constitutional provision. Ang pag-elect naman ng Senate President pro tempore is based on the internal rules of the Senate. However, we have to remember, yung internal rules of the Senate emanates from a constitutional provision also which states na Congress has the power to promulgate their own rules. Right. So in simple terms, hindi po pwede baliwalain yung Senate rules kasi galing din po yan directly from a constitutional provision. Ngayon, sa Senate rules, sinasabi ba dyan na yung pro tempore majority leader, deputy majority leader, secretary at sergeant at arms ay pwedeng 12 lang? So, i-clarify ko lang ma'am, yung required is Senate President, Senate Pro Temp, Sergeant at Arms, and Senate Secretary. Dapat majority vote of all its members Of then. all its members? Yes, that's Rule 2, Section 2 of the internal rules of the Senate. Right. So, nasa Rule 2 po yan, ng Rules of the Senate. Kagaya po sa House, meron din po silang rules at ini-election din po nila ang kanilang, what do you call this, mga officers. In fact, di ba may issue yan noon, nung congressman ka pa, Congressman Attorney Neil. Opo. Ano nga yung kaso na yun ni Bagilat? Sige po, so during our time kasi, yun yung first time, if I'm not mistaken, in the history of Congress na binago po yung pag-elect ng minority leader. Kasi based on parliamentary practice, yung second place, automatic minority leader. Pero kami po, as the minority back then, we insisted na under the rules of Congress, nakalagay doon, the minority must elect a leader among themselves. So may rules talaga. Yes. Pero ang sinasabi ni Bagilat noon, kaya siya pumunta sa Supreme Court na imandamos ang House na siya ang italagang minority leader, ay based lamang sa sabi niyang custom o tradisyon. Parliamentary na practice. napagkagawian na. Yes. So ang inyo pong sagot sa Supreme Court ay, Dapat masunod yung internal rules of Congress. at ano po yung sabi sa rules? Sabi po sa rules, kami yung validly elected group of minority. So dapat ihalal, iboto ng mga minority ang kanilang minority leader. In accordance with the congressional internal rules. Yun. So talo po si Yes. Congressman Bagilat doon. Kaya hindi siya nag-minority leader. Yes. So the point is, yung House at ang Senate, may mga rules po sila. Na ang sa Senate especially ay ayon po sa konstitusyon. Okay? So, ang sinasabi naman nila Gatchalian, Risa Ontiveros, Black ay hindi naman sinasabi sa konstitusyon na majority of all ang pro tempore at ibang officers. Kaya walang duda na pwede itong 12. Kaya sila nag-take over. Diba? Kasi sabi nila, may quorum sila
dahil yung dalawa, isa na wala na, hindi makita. Pangalawa, si Jinggoy ay nasa Detention. jail. Oo. So sinasabi nila, 12, hindi 13 ang quorum. De La Rosa, Ejercito, Escudero, Estrada, Gatchalian. Pero sa roll call, tinawag nung Attorney Garcia, ang kanilang bagong secretary. Napansin niyo rin pala yun, ma'am? Tinawag niya rin ang pangalan ni Senator Bato de la Rosa at ni Senator Jinggoy Estrada. Ibig sabihin, the records of the Senate and their new secretary has already made it of record na yung dalawa na yan ay senador pa rin sila at kasama sila sa roll call at kasama sila dapat sa bilang ng quorum. Yes. Hindi po ba? Of all Pero members. binaliwala lang nila yon. Basta sinabi nila na 12 na lang kasi 22 na lang. Di ba? So, they declared all positions vacant and they elected Gatchalian, Pro temp. their own secretary. And then may problema sila. Wala silang Senate President. Kasi ang sa konstitusyon na nagsasabi ng majority of all. Di ba? So, kahit sila, tinatanggap nila yun. Na ang majority of all ay 13. Hindi ba ba? Yes. Kaya lang sinasabi nila na hindi naman sinasabi sa rules na ng konstitusyon na ang pro tempore ay kailangan majority of all din. Di ba? Ang sinasabi ni Senate President Cayetano, to which you agree, Yes. na ang Senate President ini-elect, ang pro tempore ini-elect kagaya ng Senate President. Yes. Hindi po ba? Kasi nasa rules naman ng Senado Senate, yes. na ayon sa Constitution, it's never been questioned before. Never been questioned before except now. Siguro napaka-brilliant itong Senator Gatchalian na ito na meron ka namang bagong interpretation na hindi ko alam, ha? Ito, pabago-bago tayo dito ng ruling na Supreme Court pag nagkataon, ha? Pero palagay ko, ang layo naman. Ang layo naman ng gusto mo, Senator Gatchalian at Senator Risa, na ang majority of all ay 12. Abay, yun nga, kahit grade 2 marunong naman ng 50% of 24 is 12. So, plus 1, ang majority ay 13. So, ngayon, may problema sila, Attorney Neil. Kasi wala silang Senate President, di ba? Kung ang pro tempore mag-acting Senate President, ano ibig sabihin yan? Well, yung kailangan po talaga maintindihan dyan is under the Senate rules itself, kung hindi pa po na-elect validly yung replacement ng isang Senate President, the Senate President is still the continuing in his capacity as Senate President. Teka mo. So, nasa rules Teka din po muna, yan actually ng Senator Senate. Gatchalian, hindi ka President. Sabi mo, acting President ka lang. In the first regular session of the 20th Congress is hereby called to order. Mahirap po mag-acting, alam nyo. Ayaw ko yung mga acting na yan eh. Pero sige, pagbigyan na kita. Pro tempore ka lang, sabi mo rin. Ngayon, sino ang Senate President nyo? Diba? Kasi hindi naman papasok sa meeting nyo si Alan Peter. Dahil siyempre sabi ni Alan Peter, bogus kayo. Diba? Sinasabi nyo rin bogus si Alan Peter. Ba't hindi na lang kayo mag-elect ng Senate President nyo? Kasi nga, 13 kailangan nyo under the Constitution. Hindi naman na alam nyo. You may think we're stupid, but we're not that stupid. Di ba? Senator Gatchalian, naman. You're the plastic king. You're a businessman. You know how to count money. How come you don't know how to count what the number of majority of all senators means? Ngayon, you have a problem because you also agree that that the Constitution says that Senate President has to be elected by a majority of all 24. Kaya hindi kayo nag-elect. Pero ito sabi ko nga, Attorney Neil. Tignan nyo kung gaano to ka-illogical tong grupo ni Gatchalian at ni Risa Ontiveros. Naniniwala din kayo na ang Konstitusyon nagsasabi na 13 dapat ang majority para mag-elect ng Senate President. Diba? Kaya hindi kayo nag-elect ng inyong Senate President eh. Diba? And that's why hindi kayo nag-elect. Ayun. You mean to say
ang Senate President na kailangang i-elect by 13 votes ay pwedeng ma-dissolve by 12 votes? Oh, nasaan ang logic dyan sa mathematics sa at Senator Gatchalian? Ang posisyon na pwede lamang i-elect by 13 votes, pwedeng ma-dissolve or vacant by 12 votes? Oh, Senator Gatchalian, Risa Otebero, Spring Lacson, and you, Erwin Tulfo, not only have to shape up your mathematics, you really have to check your logic. Because hindi naman ho kami maluloko eh. Eh kung hindi ang Senate President, sinong pipirma ng mga check-in nyo? Sabi ko, Neil. Kaya nag-offer na lang si Senate President Cayetano na mag-co-sign na lang kami ni Sherwin. Kasi kawawa naman yung mga empleyado na, what if later ma-void yung kanilang authority dyan ni Gatchalian? Paano yung mga sweldo? Ipapabalik yun ng COA kasi ako susulat ako sa COA. Hindi ba? Take note, I will write the Commission on Audit na abay bantayan ng resident auditor ito. Ha? Yung pagsusweldo dito. Kasi pag void ito, walang kapangyarihan si Senator Gatchalian, ay ipasuli sa empleyado ang kanilang sweldo. Yung bagong secretary, sergeant at arms, siyempre hindi nila isusuli. Kawawa naman sila. Dapat si Senator Gatchalian is a billionaire. He should be the one who should pay. Di ba? Oh. So, klaro-klaro, kung bakit 12 lang, sabi nila ay may na sila, may majority na sila. Pero, tanggap din nila na hindi sila maka-elect ng Senate President nila dahil kailangan nila 13. Dahil sa konstitusyon. If I may add, ma'am. Yeah. Actually, nasa internal rules ng Senate na pag-election ng Senate President, dapat majority of all members in yung quorum. Yun. May specific internal rule din for Yan, sa Senate. di ba? Pero ang sinasabi nga nila na hindi daw yan sinasabi ng konstitusyon. But the rulemaking power kasi of Senate emanates from the Constitution. Correct. So, teka muna. Senator Gatchalian et al. Supreme Court ba kayo? Na may rules na ng Senate nakalagay dyan, you must be voted by a majority of all. 13. Yung mga pro tempore mo, etc. Tapos ngayon sasabihin mo, kasi wala naman yan sa konstitusyon eh. So ibabaliwala na lang nila yung rules ng Senate. Yan. So tama ka, attorney. May rules sa Senate. Yes. Yung best example nga dyan, ma'am, yung Bagilat case, doon nakikita kung gaano ka powerful din talaga yung internal rules of Congress na kailangan sundin ng members of Congress. Yun. Kasi imagine yung parliamentary practice for the longest time versus an internal rule yung nagbanggaan doon eh. Sabi ng Supreme Court, sundin yung internal rules. Yun. So dito, dapat sundin din nila yung internal rules. Kasi nga, yung foundation yan is the Constitution din. So yan po yung dapat matandaan at maintindihan po talaga. Saka kung sinasabi nyo na hindi dapat yan i-apply yung rules na yan dahil hindi naman yan ayon sa konstitusyon, di ba all this time, senador kayo under those rules? That is correct. Tapos bigla na lang dahil gusto nyo mag-take over, the rules does not apply. Ano ba talaga, kuya? Alam mo, Senator Gatchalian, wala na akong believe sa'yo. Kala ko pa naman, ang galing-galing mo sa numero, no? Bilyonaryo ka kaya. All of a sudden, that rule is not constitutional because it doesn't serve your purpose. Yan, mga kababayan, bantayan natin. Bantayan natin ang pinakadelikado ng mga tao, itong mga nagsasabing napakatalino nila na magaling pa sila sa sarili nilang batas. Aba, yung may add, rule na yan, ay batas yan sa Senado, di ba? Parang batas. Yes. Ano, attorney? May I add? If we follow that argument, yung other matters din po sa internal rules ng Senate, wala din yun directly sa Constitution eh. Oh. So ibig sabihin lahat yun hindi applicable porket walang specific provision sa Constitution. It will really lead to an unreasonable situation. Oh, it will be disorderly. Yes. There will be chaos. That's exactly what is happening now. And then you're blaming Alan Peter Cayetano for this gulo. Hindi, Senator Gatchalian and Ping Lacson.
Kayo ang nag-take over. You're the one who wrested power from Alan Peter Cayetano. Kayo ang nanggulo. Kayo ang nag-cause ng chaos na ito. And that is why this order in our government, it should not be allowed to go unnoticed. Diba? Kaya pinag-uusapan natin. Yes, We should expose them. Di ba? Katungkulan natin yan. Diba? Katungkulan natin yan. Na i-expose natin sila kung may mga kasamaan sila or mga mali sila. Di ba? So, alam ko naman na hindi tayo popular, Attorney Abayon, sabihin nila. Kasi si Abayon, abogado yan ni Man Scarpio. Pero teka lang. Abogado naman po kami, Kaya pag sinabi namin di kami sangayon dyan sa statement ng IBP board na yan, bakit? Wala ba akong karapatan? Na magdebate sa kanila? Abay, halika, magdebate tayo. Bakit? Wala ba akong karapatan magsabi na hindi ako sang-ayon sa inyo? O, bakit? Kayo lang ba ang marunong sa batas? O, pero, pabalik tayo, by the way, Attorney Neil. Yes, ma'am. Kumusta na palang kaso ni Attorney Man Scarpio? Ayun, umaandar naman po. We had 2 preliminary investigations already, although medyo na-delay ngayon kasi they requested another PI. So, yung pinaka-issue lang po talaga doon is yung illegal disclosure nung AMLAC records, tapos they weren't fully transparent in the Committee on Justice hearing kasi may 2 billion error doon. Pero hindi nila yun diniscuss ng maayos doon. They just showed na 6 billion period despite the 2 billion in error. So anyway po, ano naman siya, continuing sa July yung next preliminary investigation, we included already the SEC and the Insurance Commission kasi yung Anti-Money Laundering Council, when they perform actions, it must be unanimous among themselves. So we are of the position na pinagkasunduan yun nila to illegally disclose the AMLAC records. So yun lang po, hopefully maging klaro talaga lahat kasi there is a very big information there, yung 2 billion error nga, pero hindi yun diniscuss. Mali yung 2 billion. Yes, hindi yun diniscuss sa Committee on Justice. So, yung tingin po namin, parang may bad faith po yun. Kasi hindi yun favorable to them, but favorable to Attorney Man Scarpio. So, always update us, Attorney, kasi matter of public interest din yan Kahit Yes. na hindi po public official si Attorney Man Scarpio, asawa siya ng Vice President Sara Duterte, So, Yes, kasi this is the matter of public banking interest. institution po. Yes. So if we lose faith in the banking institution, it could lead to a bank run or a Right. collapse So, of ang the issue banking dito is system. bank secrecy law, etc. Yes. Okay. That's a very good topic for another episode. Magbabalik po sa inyo next week ang Usapang Matino sa Good morning! Good morning, everyone. Good morning, ka-twinning EB and si Marlon. Advance na. Pa-blue ribbon na bukas. Kayong dalawa, para kayong si B1 at si B2. Ha? Bananas and pajamas. Good morning sa lahat. Good morning. Nagpaka-sweet. Nakita nyo na ba yung mga sweet posts ng mga couples na politiko? Kayo mga politiko pag may mga ginagawa kayong kalukuhan, huwag niyong gagamitin yung mga asawa niyo, mga anak ninyo para i-humanize kayo. The only way for you, Crocs, to be humanized is to return the money you stole. Yun. Tukoy mo yung yung Sinend ko sa inyo kaninang link. alam mo, mas interesting yung interview ni Jojo de Guzman sa first wife ni Rapi Tulfo. Recent ba yun? I don't know, recent ba yun, Boss Jojo? May nakakita ko na rin sa sa social media na tinawag na ipokrito ang isang Rapi Tulfo ng unang asawa niya kasi lakas-lakas daw ng loob na magpayo sa kanyang platform hinggil sa mga nag-aaway na mag-asawa at saka sa pinababayaang anak, siya mismo pinabayaan yung kanyang unang pamilya. According doon sa salaysay ng unang asawa. Because allegedly, he was still married to the first wife nung kinasal or inanakan, 'di ba? At bit niya yung babae na 'yon, How many times can you marry ba for you to put a ring sa kinakasama mo at sabihin mong kayo ang kasal?
Depende sa'yo. Kung hanggang saan yung pagiging tuso mo, yung pagiging mandarambong mo. Bakit? Wala bang centralized database para sabihin, hindi ka pwede magpakasal kasi married ka pa dito sa isa? Noon, wala pang masyadong ganun eh. Yung iba nga, pinepeke lang yung marriage nila. They turned out to be married to previously, no? Pero kasi ang dami niyan noon eh, nung hindi pa centralized yung records, no, hindi pa computerized. Oo. Tapos wala pa yung sinumar na yan. Sinasabi mo pa, meron. Kaya nga yung iba, yung para... Ano yung Marlon, nawala ka for a while? Ano Yung sa centralized database na sinasabi mo, alam ko meron. Pero para ang statistics office mo sa NSA, PSA, Philippine Statistics Authority ang magsalita no, na hinggil dun sa kinakasal na asawa. Hindi nila, ang dapat naghahabol dun, yung agreed party. Pero alam ko meron. Kaya nga yung iba, yung mga single at kailangan requirement sa kanilang mga visa o ina-apply ang trabaho yung SENRO, yung Certificate of No Marriage. Sa Senomar. sa Senomar, doon nila kinukuha yun. Noon nga, wala pa daw yan. Kaya maraming nakakapangloko noon, panahon na yun, no? Ako nga, naloko din eh noon. Actually, hindi rin naman... So, pang naloko. Sa totoo lang pa, marami rin naman talagang magrelasyon na hindi na nagkakasundo. Na iipit lang, nakukulong o na-hostage sila dahil dun sa pinirmahang kasal. Ngayon, hindi mo masisisi yung iba kung may ibang pamilya. Ang pinaka-catch lang dito, huwag mong pababayaan yung unang pamilya mo. Dapat manatili kayong civil sa isa't isa. At ayun, kasi kung may pinabayaan, ayan, merong unang asawa na nagsasalita. Sorry mababa siya ko rito, pero Hindi. I will have to actually agree. Na kaya nga 'di ba, we're all for I'm for divorce, 'di ba yung pinapasang ano? annulment. O, Divorce ngayon, divorce. mas Kasi mahirap kasi yung annulment eh. Yung divorce yata yung mas madali, tama ba kuyang? Yes, Tapos no? mas mahal pa yung annulment. Ako, I'm for that. Pero with strict yung mas striktong implementation. Kasi hindi ka naman pwedeng magpaka-irresponsable na pakasasa ka sa kasal at sa sarap. Tapos pag hindi nyo na gusto, magagamit mong reason yung divorce na yan. Hindi dapat gano'n. Pero naniniwala ako na hindi dapat makulong ang magkarelasyon sa isang relasyon na loveless na. Doon ako. I will have to agree to that. But I have to go back to the point of Marlon kanina when we started this live stream, no? Na ginagamit nila ngayon ang mga asawa nila, yung mga anak nila, yung mga pamilya nila na Ako yung nagpo-post. Yeah, ikaw nagsabi nun pa, no, di ba? Ngayon, pag nababash yung mga asawa nila, anong gagawin nila ngayon? Wawala sila, mamimiay sila, tatawag silang ganyan na, alam ko kung nasan ka, kaya kong gumawa ng isang krimen na walang clue. Di ba? Anong ginawa ni Benny Abante? Di ba, nag-file ng cyber libel. Tapos Yes. nagpa-interview kay Corina Sanchez doon sa bilyonaryo. At ang sabi pa, tumanggap daw ng 2 million yung mga grade 18 na ngayon ay tinatawag nilang bodyguards. So 2 million na lang, hindi na 5 million? Hindi, on top of the 5 million daw, sabi niya. Sabi niya, ang alam daw niya is 2 million. Wala silang alam sa 5 million. Tangina talaga tong mga kung gusto niyo pag-usapan yung tumanggap ng pera, sino-sino ba talaga ang tumanggap ng limpak-limpak na pera na nakalagay sa maleta? Because you have to remember, nag-viral yung mga post ng mga luxury cars ni Benny Abante na isang hamak na pastor lang. Ako ay sorry sa mga pastor dito ha. Kasi kung ikaw, umaasta ka ng ganon, tapos ganon na hindi naman ganon kalaki yung simbahan mo, di ba? O saan galing yung yaman mo? Naka-Mercedes na mga, exquisite, no? Yung sinturon nga niya na LV, magkano yun? 50 million. Uy, yung relo niyang RM. 5 million. Oo. Richard Mille, no? Ganun kamalang RM, no? RM, Richard Mille. Oo. Oo nga, ano meron dun? Hinto ba, diamante ba yung mga tornilyo doon?
Well, actually the question, Marlon, sundutin ko lang yung sinabi mo na kung sino ba yung mga tumanggap ng mga limpak-limpak na salapin na nasa maleta. Alam mo, yung mga salaping yan, nandyan din in the guise of confidential funds na hindi ino-audit, 'di ba? Yung pilit nilang sinisilip yung ginamit ng tama at ginamit sa mabuti. Well, pangalanan na natin si VP Sara yan. Pero kumusta yung confidential funds ng sabihin na Office of natin, the President. Office of the President, DOJ, 'di ba? Sino pa yung mga ahensyang wala namang investigative na tasks pero humihingi ng mga confidential funds. Yan yung yan din yung mga bagay na dapat sana patas ang COA sa paglalabas ng report. Kaya lang nakuha na rin ng COA dahil 'di ba minsan nang nasabi na may isang COA commissioner na may flood control din. Contractor, married to a contractor. Yung isang COA commissioner. And you have to remember, Pam and Marlon, no? During the hearing of the subcommittee of Senator Rodante Marcoleta, kung saan nagtatalakayan sila about the funds, no? Kasi ang allegation nga, no? Wala naman akong flood control dito sa amin. Bakit ako makatanggap ng maleta? Anong sabi ni Attorney Baligod? According to the 18 witnesses. Sinabi niya ito on record. Hindi lang naman flood control ang source ng kanilang kickbacks. Meron na yung mga maintenance ng mga tulay daw, roads and bridges na wala namang maintenance. Yung rehabilitation ng ano ba yun? Tapos yung tree planting, reforestation. Tapos sasabihin lang na namatay yung mga tinanim na puno. Pero ang very interesting na sinabi na pangatlo o pang-apat ba yun na source of these kickbacks. Anong sabi ni Atty. Levy? Confidential funds of almost all government offices. And we all know yung Office of the President, 4.5 billion ang confidential funds. Yung Department of Agriculture, di ba? Yung Bureau of Customs, di ba? Yung DILG, yung DOJ. Di ba? Alam mo, Tapos hindi nila hanggang ngayon, alam mo sino bang hindi pa nila nakikita hanggang ngayon? Si Janet, what's his name? Yung may bigote, yung parang kamukha ni Kuyang panahon ni PRD, yung hindi matibag General Bantag. ay, bantag. Wala ako, bantag pala. O sounds like matibag. Hindi nila makita. Si Atong ang nalulusutan sila. Pero ang laki ng confidential funds nila. Tingnan mo ang ginawa kay Senator Bato. Pinerwisyo lang yung mga properties, yung mga tao na nagbabantay sa properties. 'Di ba? Yung mga properties ng magulang. Yung tsuhin na lang ni Senator Robin Padilla, hindi naman kaano-ano ni Senator Bato. 'Di ba? Kinailangan nilang perwisyuhin ng ganyan. Tapos Tama. ano ng confidential funds ninyo? Si Zaldi ko na lang. Si Zaldi ko na lang. Maya't maya ang alis mo o labas mo ng bansa para sabihin na pinagtitibay mo ang relasyon mo sa ganito para sa isang bilateral blah blah. 'Di ba? Tapos hindi mo ma-strengthen yung relasyon mo sa Europe kung saan man yan para mapauwi mo o sabihin mong may krimen yan taong yan sa amin dapat siya. Wala. Anong ginagawa ninyo? Nagbubulag-bulagan kayo sa mga bagay na dapat ninyong tinututukan at tinititigan ninyo, tinututukan ninyo yung mga taong wala namang kinalaman para para mapagtakpan ninyo yung mga kakulangan ninyo dyan sa ibang parte ng inyong dapat na ginagawa at dinideliver sa bansa. Desperado na to admin. Sorry, no? Sundutan ko lang yung confidential fund na tinutukoy ni Pam. Alam niyo ba ang confidential fund ng NBI aabot sa 175 hanggang 300 million pesos a year. Tapos ang confidential fund ng PNP ay 806 million pesos. Ang DILG ay 100 million pesos. So, ang catch dito, ang daming mga malalaking krimen. Ang daming mga personalidad na dapat pinagtutuunan nila ng pansin na siyang hulihin. Ang NBI na lang,
alam natin dati, pag binanggit natin NBI, ang tingin natin parang FBI, no? Ano nangyayari ngayon? Security guard na lang. Hindi na National Bureau of Investigation. National Bureau of Security. Security guard na lang sila. Kahit ngayon, anong plano ng Senado? Ang gagawin nilang tagabantay para walang makapasok bukas sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee nila Senator Pia Cayetano, Senate President Alan Cayetano at Senator Dante Marcoleta, NBI ang gagawin lang tagabantay. Yan na ngayon ang ating mga otoridad na ginagamit at kinakasangkapan ng administrasyong ito para lamang mapagtakpan yung katotohanan hinggil sa flood control scandal. Desperado na nga, no? Yun ang sabi ko. Imagine, Senado kayo. You're the Senate of the Philippines, an independent branch, co-equal branch of government. Tapos ang isang Melvin Matibag, bigla na lang nagsasabi na meron silang naririnig na security threat sa Senado. Bakit sa kanya galing dapat? Tama, anong klaseng insulto yan? Sino ba si Matibag? Under na ngayon ni Matibag ang Senate of the Philippines. Di ba? Oh. Tapos ngayon magla-lockdown sila. Oh. Because ako, naniniwala, totoo yung sinasabi ni Ping Lacson na there's a growing dissent among the troops. Kasi nakikita na nila eh. Halimbawa, 18 yan, lumabas. Kahit magbalik-balik na rin mo yun, alam ng mga men in uniform ngayon na nagsasabi ng totoo yung mga katropa nila. Otherwise, lalabas na yung mga baho nila. Hanggang ngayon, ano bang ginawa nila? Puro libel. Alam mo yung mga kaso nila? Puro libel. Di ba? Erwin Tulfo, libel. Trillanes, libel. Abante kahapon, libel. Lahat na lang libel. Pero meron bang nagsampa sa kanila ng kaso na, alimbawa, grave threats ba? Or yung mga crimes of na mabibigay. Wala eh. Oh. Tapos ngayon, sasabihin kargadores, basurero. Oh. Sa sinabi ni Ping, no? Dati siyang PNP chief at kahit pa paano hindi naman matawaran yung karanasan niya bilang isang alagad ng batas. Totoo naman talaga eh. Merong mga dismayadong men in uniform, mapa AFP, mapa PNP. Ang tanong doon, makokontento na lang kayo ng ganyan? Ano yan? Para praningin nyo ang tao? Para lalong magkaroon ng dahilan ng gobyerno na higpitan at iharas yung mga kilalang personalidad na kritiko ng administrasyon ito? Bakit hindi nyo tanungin sa inyong mga sarili? Bakit may mga dismayadong men in uniform ngayon? At bakit hindi nyo rin tanungin ang inyong sarili na bakit umabot sa negative 15 ang approval ratings ng sinasamba nyong Bongbong Marcos? Kasi pagpapatunay ito at sumasalamin ito na marami nang may disgusto, marami nang may ayaw, marami nang talagang disgruntled kay Bongbong Marcos sa pamamalakad niya sa Malacanang. Tama, no? At makikita nyo naman, no, yung sentimiento ng publiko. Yung hearing nila, 7,000 views lang, peak. Yung kay Robin na... ano malon? Yung comment section, sinara nila. Sinara nga eh. Di ba? So, doon mo makikita na talagang ano na yung mga tao, anong tawag dito? Dalawang kembot, isang kembot na lang to, baka ano na eh. Kasi, alam mo, di ba, sa psychology, there's the concept of rarity, no? Rarity breeds value, or yung pagiging bitin mo, hahabulin mo yun. Yun ang ginawa nila eh. Binitin nila ang taong bayan doon sa pagtitistigo ng mga Brave 18. No? Inupuan nila ng siyam or 10 buwan yung BRC ni Ping Lacson. Yung mga tao talagang atat na gustong marinig yung testimonya. Yung paunang hearing na yun, it's just what? Less than 10% of their entire narration. And then, eventually, tomorrow, merong 14. Pag yung 14 ay lalabas na,
Ibig sabihin yan, Marlon at Pam, nagpaalam na yan sa kanilang mga seniors, even on the active duty. Sinasabi, kasi mga Marines yan, it's a brotherhood. Iba sila, no? Parang fraternity brothers yan na ano eh. Nag-aanohan yan, sir. Wala na talaga akong magagawa. Lalabas na ako, hindi ko na kaya to. Oo. O, paano yan? Pag 18 plus 14 na ngayon at 32 na sila dyan magtitistigo, corroborating each other. Oo. Kaya dyan papasok, Kuyang, yung timing naman nung threat na meron nakapaligid sa Senate para sabihin na sila ay kailangang mag-lockdown. Para sila ay kailangan na wala daw bisitang dapat makapasok dahil nga sa threat na yan. Ano-ano yung mga sinasabi nilang threat? Merong kompromiso sa safety. It's too broad, it's too general. Meron daw kompromiso sa Senate facilities. Ano yan? May sasabog ba na pipe? Na, di ba? Meron daw kompromiso sa Senate records dahil sa sasabog na pipe. we do not know. And then ang pagkakasabi daw ng NBI Intel, sa NBI talaga kailangan manggaling no? Ang pagkakasabi ng NBI Intel, may active plans, attempts, or circumstances in disrupting orderly conduct of Senate proceedings. Because what are you trying to protect? Yung proceedings na hausyaw, na hindi ninyo matawag na hearing, kundi consultative meeting? Diba? Dahil alam ninyo na kayo yung illegal na kumikilos dyan. Kaya ngayon, timing na by today hanggang tomorrow, kung kailan nakaschedule ang BRC, dyan na timing na kailangan yung mag-lockdown. Itong ginagawa ng NBI, no, saka ito, yung binitawang salita ni Senator Ping Lacson. Una-una, tinanong ko bakit hindi nyo tanongin inyong mga sarili. Tama, binanggit kanina ni Kuyang, nakailang buwan ka? 7 months? 8 months? 9 months. 9 months ng Blue Ribbon Committee. Tanungin mo rin, Ping Lacson, na hindi ba isa sa dahilan yan kung bakit maraming dismayado tayo mga kababayan at maraming dismayado na men in uniform ang nagagalaiti ngayon sa galit dahil pinitin mo, inupuan mo at wala kang ginawa doon sa Blue Ribbon Committee chairman mo. Tapos dito sa pagla-lockdown ng Senado, tingin nyo makakatulong sa ekonomiya yan? Ano pa isipin ng international community? Ano pa iisipin ng mga foreign investors? Ba't tayo mag-i-invest dyan? I-ultimo ang Senado, hindi na pala safe ngayon. Yan ang problema di ba? Ginagawa nyo yung naratibo nyo na hindi nyo alam yung malaking implikasyon nito sa ekonomiya. Yung naratibo nyo para lamang masabotahe yung talaga namang tunay makatotohanan, lehitimo na flood control scandal hearing sa ilalim ng Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano. Tama. Kasi, halimbawa, ikaw, ordinaryong Pilipino ka, 9 na buwan, 10 buwan, si Ping Lacson, hindi man lang pinatawag yung Brave 18, bagkus pinapakasuhan pa ng mga kung ano-anong mga cyber libel, defamatory cases, blah blah blah. Pero anong nagawa ni Ping Lacson? Anong na-achieve niya in that 10 months? Partial committee report. At hindi pa rin nilalabas ng buong buo. Ha? Hindi pa rin nilalabas ng buong buo. Kaya nga, kasi hindi tapos eh. Kasi nga partial eh. Meaning to say, for the last 10 months, ang ginawa mo is just a partial investigation dahil you only had a partial report. Diba? Alam niyo, kasi yung laman ng partial na yun yung laman ng naratibo nila at alam nilang maglalabasan ang ibang mga ebidensya at ibang mga saksi na hindi nila makokontrol ang sinabi. At least, napapirmahan niya yung partial na yan, laman yung script nila. Diba? Hindi nga sila makakuha ng majority of the committee. Kahit mga kaalyado nila, ayaw pumirma eh. Alay Diba? mo, months, Kuyang. Oh. Lagay mo, kunwari, nabuntis na si Pamela. After 9 months, nanganak na Pamela, wala pa rin hearing yung Blue Ribbon Committee. Partial pa rin yung report. Di ba? Partial. Ako talaga yung example, no? Hindi ko na ano eh. Hindi ko. Alam naman ako ang magbubuntis pa. Kuyang, sagutin mo nga ito. Bet ni Kuyang yang Intel, Bisaya knows. Ay, Bisaya, anong Intel? Ano bang, anong Bisaya ng Intel? Ano? Baka yun yun.
Bet ni Kuya yung Intel. Ewan ko sa inyo, Kishroda, mag-usap kayo ni Kuya Kitty. Hindi gigil ko sa Pero ito yung bet ng mga tao na lilipat na doon sa BBM Bangag Senate of Malacanang. Sino talaga yung- ba? Oh. Ayun! Hello daw, sabi ni Gachi. Sabi ni Joel kay Gachi. So, is Joel Villanueva the 13th? Joel Villanueva. Pero tayo ba'y nasusupresa pa? Yun din naman ang tanong natin. Di ba parang inasahan na natin yan? Ano pala, Intel Inside, yeah, I get it now. Mm-mm. Uy, Balik mo yung picture. Balik mo yung picture. nagugulat pa ba tayo Balik mo yung dito? picture. Alam mo, ang tawag dyan, may kulang dyan, ito yung mga, mga kung tawagin, seatmates. Mm. Yan, si Gatchalian, si Mig Subiri, si Joel Villanueva. Dagdag mo dyan sa seatmates, si JBR Sito. At syempre, si Sani Angara, na boss ni Trigib Olaybar. Yan ang seatmates, di ba? Mm. Yan yung mga dating mga batang senador. Nahangaan mo. Dahil magagaling, mahuhusay, pero ngayon mukhang isusuka mo. Dahil yung prinsipyo nila, nilamon na nila ng buong buo. Marlon, nare-recognize mo ba kung Senate setup itong lugar na yan? Hindi ko na alam pa kung kaninong office to Kung office ba yan o a private restaurant? Or, hindi eh. Kasi may pictures ng mga bata Mm-mm. Tapos may parang bar counter. merong drawing ng mga bata. Baka, well, Hindi kanina naman, hindi opisina to ni Win kasi wala namang asawa at anak pa si Win. Kung may Oo nga, no? Natalo siya doon sa isang manalo, no? Kahit win siya. ano yun kasi, nagkaroon kasi yun ng acting boyfriend. Bakit may quorum ba nung nasa Valenzuela siya? Well, merong asong mabitbit. Baka binilang ng aso. I have to walk the dog, remember? So yan na ang tanong natin. Alam nyo, lagi naman din sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano, kapag kayo ay meron ng pang 13, hindi naman kami manghahawak dyan para kumapit tuko sa posisyon. Kahit siya pa nga ang mag-oath daw sa kanila, which they will not probably do kasi muhing-muhi sila kay Alan Cayetano, di ba? But the thing here is, ano ang dapat ikatakot ng sambayan ng Pilipino? Kasi kapag alam natin na nasa kanila na ang mayorya, may impeach nila si Inday. Di ba? I-impeach talaga nila si Inday. Tapos, since binago nila yung rules ng impeachment, talagang i-impeach nila si Inday. And then, pangatlo, after that, may impeach nila si Inday, ayaw nilang bumaba sa pwesto, magkakaroon ng tsa-tsa. Pag nagkaroon ng tsa-tsa, ayan na nga. Either magtuloy-tuloy na meron ka ng Prime Minister, na gusto nila dati, pero sino pa yung Prime Minister na yan? Dahil nga wala naman tayong mahinuha kay Marcos na gagawin lang figurehead, saan pupunta ang bansa? Di ba? Paano ang future ng ating kabataan? Tama, no? Because this is now the plan. So this is the plan. Kaya lagi nilang kino-quote yung Abilino versus Cuenco na jurisprudence. Diba? Kasi gusto nila talagang tanggapin ng taong bayan, no? Na pag nawala, na kulong ang isang senador, hindi na pwedeng bumoto at hindi na kasali sa bilangan sa quorum at sa majority. Kasi ang gusto talaga nilang gawin, ipakulong nila yung 6 na senador. Pag 6 na senador na lang, ay 6 na senador ang nakulong or 7 senador, sa 6 lang, 18 na lang yung magiging denominator. To convict Sara, because Sara is now impeached, to convict Sara in an impeachment trial, yung technical na 2/3 vote na kailangan na should have been 16 in a 24-member Senate, magiging 12 na lang in an 18-member Senate. Kasi nga, napakulong na yung 6. Paano ngayon yan? Pag napatanggal nila si Inday Sara, anong susunod na gagawin yan? They already have 257 or most of the 300 plus members of Congress to convene as a constituent assembly. And then meron na lang silang 18 sa Senado, they can actually get the 3/4 vote
to ratify such a resolution, eventually extending the term beyond 2028, canceling the elections in 2028. Marcos Jr. will now be a de facto head of a hybrid presidential parliamentary form of government where Marcos is president and interim temporary prime minister until such time that the unicameral parliamentary body will be convened. This is the same playbook of the Marcos Sr. administration when he dissolved Congress in 1972. Siyang siya, no? Grabe, no? May question ako dyan sa playbook na yan. Di ba si Marcos back then was just what? 10, 12 years old? Tama ba? Nasa ganong edad? Kasi di ba nag-ano pa siya, remember yung made in Malacanang, nagsunda-sundaluhan pa siyang uniform. So hindi na siya yung batang paslit. Hindi na. Hindi na. Diba? So sabihin na natin mga 10 or 12 years old siya. Ganon niya kaalam yung ano siya, more than that, younger. Binata na. Ano na siya? Binata na siya. He is 68. Sige, Okay. 1968, no? 1968. Para 68 years old siya. He is 13 years older than me because I'm 55. So meaning to say, I was born in 1970, he was born in 1957. 1958, kung 68 siya ngayon. 1958. So 58 plus 68, 72, he is 14 years old. 14? Hmm. Oh. Yeah, when you were 29 na 14, siya. 29 na siya. no, Nung nag-martial law? ay martial law, akala ko yung 1986 ano. Hindi. Hindi, 72. Kasi nga, ang pinag-uusapan natin yung playbook. Yung Okay. playbook ng martial law. Ang question ko dyan is, when you were just 14, anong ginagawa mo, Marlon? Kuyang Ibi, nung 14 ka? Di ba? Nung 14 kayo, ganyan na ba kayo ka-concentrated para pag-aralan ninyo ang politika? Kasi ang tanong ko dyan is, kung nape-perfect ni Marcos yung ginagawa niya sa playbook ng tatay niya, sino ang mas matanda sa kanya ang bumubulong sa kanya na ganitong ginawa ng tatay mo? Actually, you do not need to be there and be mature enough to learn. He learned in history yan. Imagine 36 years nilang pinaglaban ito. On the 36 years, pinag-aralan niya ano yung ginawa niya ng tatay. Pinag-aralan niya care of his mentor, Juan Ponce Enrile. Ha? Yung mga tao na kapaligid. Pinag-aralan niya. No, because he doesn't want to make the same mistake as his father. That is why he did not declare martial law. Because that was one of the drawbacks, no? Doon sa ginawa ng tatay niya. Ay undeclared martial law lang muna. So, They dissolved Congress. Ngayon, he is buying Congress. Diba? Because Congress itself will dissolve itself into a unitary parliamentary, not put the blame on him. Alam mo yun? actually, yun yung ano dyan yun yung downside na alam mo yung nangyari sa history. Alam mo, di ba, nandiyan ang history, so you already know na yung mga dinaanan mo noon, hindi mo nadadaanan ngayon. Kaya ngayon, napa-perfect nila because alam na nilang iwasan, pero alam nilang daanan. Diba? Dinadaanan nila, pero yung mga dapat na likuan, lumiliko sila ng konti kasi kapag diniretso nila, dito tayo matitisod, dito tayo masisilip, liko lang tayo ng konti. Nakikita na nila Tama naman Kuyang. But still, no, someone needs to be there to tell him na, di ba, ito yung ginawa ng tatay mo, i-perfect mo ito. Di ba? Si JP naman. Ako naniniwala ako na hindi lang Bongbong Marcos. Naniniwala ako mas malaki influensya rito ng Lisa Araneta Marcos. And the Dilawans. Alin? Kuyang? And the Dilawans. Because it was the playbook then of that they were part of that. Yung mga Dilawan. Well, Lisa is a Dilawan. She said that sa isang interview kay Aster
yung after yung TikTok something na she was on the other side. Kaya nung nagliligawan daw sila, blah blah blah, para something to that effect, no. She admitted na ibang kulay yung politika niya. Kaya nga, sige, Huwag go. niyo kalimutan ha, may mga kumakalat na chismis noon pa man na si Jojo Ochoa ay tinuturing na de facto executive secretary. Okay. Ito lang, para maintindihan ng ating audience, ano yung parallelism at ano yung ginawa ni Bongbong para hindi maulit yung mistake, no, of his late father. Okay. Ferdinand Marcos Sr. was for an independent foreign policy. Nagalit yung Amerika. That's why nag-withdraw ng support yung Amerika. 'Di ba? Kaya nagka-people power in 86. Marcos Sr. was very much anti-communist. Anong ginawa ni Marcos sa mistake na yun? He corrected it. Okay? The moment he took office, he embraced the Americans. Dinagdagan yung EDCA. Ngayon, tingnan niyo lahat ngayon, anong ginawa niya with the Americans? We are a de facto vassal state of the Americans ngayon. Ang mga komunista na talagang kaaway ng isang Marcos Sr., nasaan na ngayon? Nabili na ni Bongbong Marcos. So see the parallelism ngayon. Sinabi niya, okay, Benigno Aquino was killed in August 21, 1983. 2.5 years later or something to that effect, they were kicked out of Malacanang. Anong ginawa ni Marcos? We will test the waters. I-kidnap natin si PRRD. Huwag nating patayin. Kasi mag-aalsa yung mga tao pag pinatayo. Kasi pinatay si Ninoy, nag-alsa yung mga tao 2 years later eh. Si Digong, huwag natin patayin. Kidnapin lang natin, dalhin natin sa dahig. Ngayon, nag-alsa ba yung mga tao? Wala. Lumabas ba yung mga tao? Wala. Now, they are emboldened. Kasi nga, lahat ng mistakes ng kanyang late father, he corrected it now. This is, sabi ko nga, kaya kahapon, nag-usap kami ng mga young lawyers of Cebu. Sabi namin, you know, sila mga bata pa eh, they're in their 40s, late 30s, no? You know what? I'm a martial law baby. I've seen this before. But it's a more refined approach, bordering on the illegal and the unconstitutional. We are now in the precipice of what could be the most dangerous part in the history of our country. Kuyang tama ka, no? Dagdagan ko na lang yan o duktungan ko. Noon kasi, nung bago mapatalsik ang Marcos Sr., mangilan-ngilan lang, ang mga crony. Ngayon, maraming mga busog na mga mambabatas, mapa-congressmen at mapa-senador. Maraming busog na mga nasa otoridad at maraming busog na, pangit sabihin, maraming busog na na mga nasa judicial branch. At pangalawa, malaking factor pa rin talaga yung bansang Amerika. At alam na alam ng Bongbong Marcos na dahil sa bansang Amerika, kaya biglang napasakay ng eroplano ang tatay niya o silang pamilya. Kaya ngayon, lahat ng kapritsyo ng Amerika, binibigay ng Bongbong Marcos. In return, ibibigay din sa kanila ng bansang Amerika. And speaking of American government, kamusta na ang EDCA? May nakita na ba tayong pagtulong ng EDCA sa mga nasa lanta ng nakalipas na linggo? Diba? And then you have to include the Roman Catholic Church na very much anti-Marcos noon. You have to include the public intellectuals and the Catholic universities who are very much diba? Yung mga traditional organizations, no, yung mga makakaliwang grupo na organisado sila sa paglulunsad ng mga kilos protesta. Pero ngayon, wala, pati sila nabili na. Pati sila nakatanggap na rin ng limpak-limpak na pera. Right. Si Bongbong yung lumiteral na yung Art of War. Niliteral niya na obvious na yun ang ina-apply niya. 'Di ba? Yung the enemy of my enemy is my friend. Alam mo, Close, yung ganyan, 'di ba?
because in the art of war, no, and you see this in the Roman Empire history, the history of Emperor Octavius, no. Diskarte din yan yung pagiging weak. Di ba ang sabi natin, Marcos is weak, Marcos is stupid, Marcos is bobo, and he actually is embodying it, no, in public. To project that perception, this is too weak. Somebody is running the show. But it is actually Bongbong Marcos because being weak is also part of strategy for the enemy to underestimate you. But eventually, Even to the point na kailangan bulul-bululan ka. Naturalmente naman sigurong bulol siya at wala siyang mga quotable quotes, kuya. He's really weak and stupid. It's not part of the strategy. Bakit mo kailangan may spokes ka nung nangangampanya ka? Dahil nga, bopols ka, bakit kailangan mong may spokes ka ngayon? Dahil nga bopols ka. again, that is part of the strategy of making yourself look like you're so weak. Diba? Kasi ano yan eh, it's for example, no? Ikaw, yung mga underlings mo diyan, sasabihin ay weak yang si boss. Oh. Pag sabi ay weak si boss, sasabihin ni boss, boss, ito yung gagawin natin. Oh, oy Matibag, ano ba yung diskarte mo diyan? Sasabihin ni Matibag, ay weak itong amo ko. Ako na ang magpapakitang gilas. You look at every. Kaya kumikilos lahat. You don't need to order them. They will present themselves at paano nila gagawin yung kalokohan, effectively shielding Bongbong Marcos because of the illusion that he is weak. Yes. Okay. Who is getting all the hate now? Well, of course, Bongbong Marcos, pero lahat ng mga nasa baba. The same playbook with Risa Ontiveros and Sonny Trillanes. They're two of the most hated personalities in the Philippines. Kaya pinuplot nila si Risa as the president, so that Risa gets all the hate, Leni Robredo is insulated, Biko is insulated, Bam Aquino is insulated, and then they will be presented to the public as their viable candidate. So, sa 2028, Lebam Probably. o Balen? Balen. Lebam. Balen? Parang hindi naman nagugustuhin ni Lening pangalawang pangulo na lang siya ulit. Diba? Baka nga maglelebam yan. Lebam. Diba? So speaking of, ito po meron po tayong libro ng Art of War. Kaya lang, for women. How to win an argument. Naman. Din ba yung art of war din yung yung magpapanggap ka na mahina. Para lalo rin. Sabi nga ni Kuyang yan na strategy ni Bongbong kahit natural nating nakikita na bopol siya, na boplok siya. Oploks. Oplok siya. So, actually tama. Alam niyo ba, ngayon ko lang na-realize na tinitingnan ko yung mga libro ko dito, wait lang. Para may props. The Art of War, pwede na siyang maging, pwede nang makalaban ng 48 Laws of Power. So, Idagdag mo dyan yung The Prince, no? Idagdag mo yung The Prince of Machiavelli. akala ko yung Alchemist. Ano yan? Ma'am, ano yan? The Alchemist, yung Little Prince. The Alchemist. Oo. So, magbasa po tayo ng libro. Bongbong. Alam mo bang, Kuyang nung nasa campaign kami, hirap na hirap kami, pinagalitan pa ako ni Lisa noon eh. Kasi hinihingi namin yung resume. Kakailanganin yung resume sa mga debate ba. Siyempre, di ba usong-uso nun, Marlon, yung fact-checking? Yes. Yung ultimo May preposition now, sinisilip eh. Oo nga, nila Mel Robles, sinisilip nila yung preposition, fina-fact check. So yung resume, bago sana ilabas, pinapa-fact check ko kay Lisa. Ang tapos sumagot ng lola mo, kailangan na. Sinagot ako ng lola mo mga 3 days after. Na-submit na. Tapos sabi ni Lisa, why did you have to ask me pa?
May ganun pa siya. Bakit kailangan mo pa akong itanong? Isasubmit mo rin naman pala kung nagdesisyon ka mag-isa. Ganon. Parang, sa tingin mo ba, hindi mo nga ako pinapasweldo, kikilos ako ng ako lang. E di syempre may approval yan ng mas mataas sa akin. Tapos kasi ang worry namin doon, Kuyang, paano namin i-word yung sa diploma? Kasi nga, wala din naman nakasulat sa Wikipedia kung ikaw ba graduate talaga o hindi. So true enough, anong ginawa? Di ba may mga orgs na sumulat sa sa kung saang school niya na Cambridge may ba or Oxford? o basta dyan sa mga school niya na sumagot na nasa special course siya pero wala siya sa list ng graduates. Parang ganon, di ba? Yan yung nilabas ng mga media. So, kaya ito, Bongbong, magbabasa ka ng libro kung di ka rin lang naman nakagraduate, ha? Para, well, you can keep pretending. Tigilan mo na yung kakasinghot mo. Pero let's go back to the to what Bongbong Marcos is doing, no? You can only buy so much people. You can only buy so much loyalty from everyone. But you cannot buy the loyalty of the entire 110 million Filipinos. You cannot buy the loyalty of the entire 228,000 strong PNP. You cannot buy the loyalty of the entire 150 plus armed forces of the Philippines personnel. Eventually, when push comes to shove, I still have hope for the junior officers of our men in uniform kasi hindi sila bulag, hindi sila bingi sa mga nangyayari. At I'm Why did pretty you say sure junior officers lang, Kuya? Why did you say junior officers lang? kasi yung mga colonels and above, no? Especially the lieutenant, the full colonels and the generals, no? Iba na yung level nila eh. Yung junior officers, no, from the captains down, no, or even some majors, no. Ito yung mga susunod na henerasyon ng mga kawal na mga opisyal, no. Na hindi pa sa sitwasyon ngayon. For the next 15, 20 years. No, hindi. Tinitingnan nila yung kanilang career path at saka yung path ng ating bansa when they will now become the generals in the future, the colonels in the future. Oh. So ngayon, kasi yung mga generals, they are now part of the bureaucracy, no? Pag nagiging general ka na, hindi ka na foot soldier doon sa baba eh. Except for some battalion commanders, no? Na pag meron talagang bakbakan, nandun ka talaga. You're probably a brigadier general, no? 1-star ka lang, no? Pero when you're a 2-star general or a 3-star general, nasa opisina ka na lang eh. Di ba? Formulating policy, administrative functions, and all. Yung nakasabak talaga ay yung mga kapitan pababa. And those are the majority, probably 99% of them are junior officers from captains down. O siguro 1% lang yung lieutenant colonels or majors and above. And naniniwala ko po yan na mas marami sa kanila ang dismayado ngayon. Kaya bago ko lang makalimutan yung sinasabi mo, money cannot buy everything. Tama ka ron. Unang-una, hindi mo mabibili yung pagmamahal. Yung genuine friendship. Kasi kaibigan kakilala ka lang yan dahil napapakinabangan. Higit sa lahat, hindi mabibili ng pera yung trust, respect, good health, oras, kaligayahan at higit sa lahat, peace of mind. Meron ka ba niyan, Bongbong Marcos? Pero sabi ni Lionheart, money can buy people, media, police, etc. He also said earlier na it can also buy loyalty. Yan na nga eh, no? But can you buy loyalty on everyone, from everyone? Also others are saying money can bend the law. Tama yan. Lionheart, ito, money can buy loyalty. Yeah. Money can even bend the legs. And money can buy coke. But the question is, can you buy loyalty from everyone? Okay. Let's go back to Marcos Sr. Marcos Sr. did not buy the loyalty of everyone. He intimidated people into submission. Okay? Kaya nakita ni Bongbong Marcos, hindi yun oobra. Kaya I have to buy their loyalty now.
But now, when you're buying loyalty from all these people, and with all this information coming up, eh, di ba anong dahilan nag-away si Martin at si Lisa Marcos? Di ba unsehan? Nung nakita ni Lisa, naputang ina. Kami yung presidente, ang lalaki ng mga maleta ninyo. Yung sa amin, ito lang. Oh. Eventually, may presyo lahat. Tapos nag-compete yan. You look at Matibag, you look at John Vic. At one point, si Nicolas Torre, si Boying Rimulya, nag-audition lahat. Competition. Eventually, that will be the downfall of this administration. Yeah, but he who has gold rules. Tama rin to. Oh? Well, Tama rin to. Pero, mas tama I will ito. apply that. I agree with that to some extent, but I will not apply it to Bongbong Marcos. I will apply it to the oligarchs. Somehow, yes. Ay, ganda rin. Money can buy anything, only temporary. There you go. Tama din naman. Kasi yung mga nabili ang loyalty, loyal now, lipat later. Di ba, paano kung hindi ko na na-feed ng pera yung loyalty mo? Will you still be loyal to me? Look at PRRD's case. Di ba? Pero hindi sila pinili ni PRRD, ha? Ilawin No. naman natin ito. Yeah, yes. But we're talking about loyalty, but look at PRRD's case. Lahat ng mga nakapaligid sa kanya, no, presumed loyal during that time na presidente siya. Nasaan sila nung dinala siya sa The Hague? Nasaan? Kayo na kung sumagot dyan. Tapos Yun na nga, no? comment mamaya. Because the presumption that loyalty can be bought is actually a wrong premise. Because true loyalty cannot be bought. Because yung example ko naman kasi kay PRRD, he did not buy this loyal people that surrounded him. But he was the one in power back then. That's why ang sabi ng mga tao, hindi ako binibili nito ha. Tuwid na tuwid yata to. Sige, i-package ko ang sarili kong loyal ako because ito yung taong makapangyarihan. Yun yung nirigalo mo yung sarili mo na loyal. Because the analogy here is just buying loyalty is just like buying sex. You can buy sex, you can have sex, you can pay for sex, no? But you cannot buy true love. True make love. Oh. Or a genuine act of making love. So, may hangganan yan, yung pagiging sugar daddy mo. May hangganan yan. Yung pakipagrelasyon mo, transactional sa isang babae. No? Bakit? Even, Is there love between a sugar daddy and the sugar baby? there you go. That's what I'm saying. It's just like buying sex, yung buying loyalty. Because the concept of buying loyalty, it's just on paper. Because true loyalty cannot be bought. It's just an illusion of loyalty that you are buying. Ito naman si Corinne Palma, parang Tulfo Brothers lang daw. Hoy, wala kaming sinasabing ganyan ha, Corinne. Ano ba tinutukoy mo, Corinne Palma? Si Corinne po ang nagsabi niyan. Pinlat yung pangalan. Hindi, Pero totoo ano naman. yun Kung wala nang pangpa-Hermes si Sugar Daddy, will you still see yourself naked in front of him, on top of him, under him, beside him? Pakisagot po. Di ba? Pag wala ng Hermes, siguro nga kung may Hermes, wala lang, di ba? Tatakpan mo na lang yung mata yung Pero in fairness, hindi lahat ng ano, ha? tatakpan mo yung mukha. Oh. Pam, Kuyang Ibi, in fairness, hindi lahat ng, alam mo yun, yung age Laking agwat. Oo. Kasi kagabi, napanood ko yung vlog ni Julius Babaw, yung huling white na bata ni Freddy Aguilar. Ayan. Mararamdaman mo rin sa yung wife niyang yun, yung true love. Na Minahal binigay naman niya. ni Freddy Aguilar. Kasal sila, di ba? Babaw. If you're talking about May-December affairs na yan, marami naman talagang nag-workout na ganyan. Look at Vic Soto and Pauline Luna. Ang daming babae naging girlfriend ni Vic Soto ha. Wala siyang dinala sa simbahan after... Simbahan kasal ba sila ni Dina Bonnevie?
Ata. But after Dina Bonnevie, the first wife, ang dami niyang in between naging girlfriend, pero ang dinala niya sa simbahan is now his wife Pauline Luna. So Pero alam nyo ba, naging ex ni Pauline Luna, si Win it's another case. That's another case of a May-December affair. Yes, Marlon, you were saying? Naging ex ni Pauline Luna, si Win Gatchalian. Naging sila. Tama yan, Pam, no? And if you look at it the other way, you look at French President Emmanuel Macron. Sino pa ba? Yung asawa niya was his professor ata. About 30 years his senior or 20 years his senior. Siya yung bata, si Macron. Yung asawa niya yung matanda. Si Macron yung sinapak sa eroplano nung asawa niya. yung parang may narinig na tayong sino yung dating DICT na secretary? Ewan ko. That's why I don't like French women. Nananapak. Uy, Marlo, sino yung unang DICT secretary? Na Aguda? na Aguda ba? Hindi. DY, Yung sa tumulong sa issue, nasa issue di ba? Sino nga yun? Well, okay, I forgot his name. Siya yung nagkwento na sinapak ni Lam si Marcos. Yung ano bang tawag doon? Ano nga ulit yun? Yung blue, ano ba yun? Hindi blue balls. Hindi blue balls. Ivan Uy. Si Ivan Uy, oh. Ivan Uy. Ivan Uy. Oo, Ivan Uy pala. Ivan Uy pala. So, pardon our French. Okay. Sa paparating na bukas na yun yung pagdinig na yan ng Blue Ribbon Committee hearing, tapos timing na sasabihin magla-lockdown, paano lalabas yung plus 14? Or, yung plus 14 yung threat sa kanila?